Idol, alam ko kaya kayo nandito, nakaka-relate po kayo doon sa title ko. Yes, totoo po yun. Yan din po yung nasa isip ko before. 2 years lang. Okay, 2 years lang maging OFW at magpo-for good na ako. Magpo-put up na ako ng negosyo. At yan naman talaga, karamihan, usually, okay, ang laging nasa isip ng mga baguhang OFW. Yung gusto makipagsapalaran dito sa abroad. 2 years, 3 years, enough na yon. Kasi iniisip ko, pag pinagsama ko yung sahod ko sa loob ng 2 taon, di ba? Malaki na yun, pagiging puhunan natin. Di ba? Nag-uusap pa kayo ng maayos, excited kayo, first timer kayo, ang taas, ang dami yung pangarap sa buhay. Gusto ko, pag umuwi ako after 2 years, dapat ito na yung negosyo natin, malaki na po yung ipon natin. But reality, hindi po nagkakatotoo. May umuwi 2 years, siguro, talagang hindi na kinaya, tinapos lang 2 years at nag-put up ng negosyo at nag-success. Yung iba naman hindi, may ganun. Pero usually, kung makaka-relate ka sa akin, at isa na ako dun. Di ba? Agree ba kayo? Comment kayo. Yung tipong gusto nyo 2 years lang. Pero ngayon, isipin nyo ngayon, ilang taon na kayo? Iba dito, 5 years, 10 years. Ako, 10 years na. 15 years, 20 years. May iba pa nga, 30 years pa dito eh. Hanggang ngayon, nandito pa rin. So, nasa na yung pinangako natin 2 years din. Yan din po yung iniisip ko before. Pero hindi natin naisip na lumalaki, okay? Lumalaki yung pamilya natin. Lalo na yung mga anak natin. Diba? Nung umalis ka, baka elementary pa lang. Kasi yung gastos nyo dyan sa bahay, baka ito lang yon. Hindi nyo na malaya, nung nasa abroad ka, lumalaki yung mga anak mo, lumalaki yung gastusin. Nagmamahal yung bilihin. Nagmamahal yung tuition fee. Diba? Yung mga transportation pa sa mga anak natin. So, doon natin hindi masyado na-compute. Tinuos lang sa loob ng 1 taon, 2 taon, yung buong sahod. Pero hindi natin na-compute, okay, yung expenses. Diba? Hindi natin alam eh. 'Di ba? Nagbabago yung ano natin, expenses sa bahay. Lalo na nung nasa abroad ka na at hindi mo na nagagabayan yung mga anak natin o yung partner natin. Expected yung mga nasa Pilipinas, malaki ang pera kay mama, kay papa. Kaya bili dito, bili doon. 'Di ba? Yung mga pagkain natitira, hindi na inuubos kasi nga abroad si mama at si papa. Di ba napapansin nyo, lumalaki ang sahod nyo sa abroad, pero lumalaki yung expenses. Napapansin nyo ba yun? Di ba? So ngayon, hanggang ngayon, 10 years. Siguro sa next video, share ko sa inyo, bakit ako bumalik ulit dito. Actually, nag-exit na ako sa aking amo last 2020. Okay? Kasi nga, nag-put up na ako ng business. Okay? But reality, bumagsak po yun. Siguro sa next video, share ko po sa inyo. Tama ba? Na gusto lang natin is 2 years, 3 years, pero ngayon umabot tayong 10 years. Diba? Yan din po yung sinabi ko before. Kasi lumalaki, nag-high school, nagka-college. Lalo na sa Pilipinas, nagmamahal yung bilihin. Agree ba kayo? Diba? Napapansin nyo? Diba? Napapansin nyo, 10 years na pala ako dito. 8 years pala pa ako. Yung iba dito, parang ayaw na umuwi. Parang nagustuhan pa nga yung iba dito tumira, kahit ako nagustuhan ko na rin eh. 'Di ba? Kumaga iwas, 'di ba? Pero mas maganda pa rin kung may naipon kayo, mag-put up ka ng business. Yan din yung po yung goal ko. Kaya ako bumalik dito. Okay? Hindi man ibig sabihin pag nag-fail ka sa isang beses, okay? At least natuto ka do sa pagka-failed mo, sa negosyo mo. Okay? Kumbaga lesson learned na hindi na dapat maulit. Diba? So, yun lang. Siguro sa next video, itatopic ko po yun. Nakaka-relate kayo, kaya kayo nandito, no? I-comment nyo kung ilang years na po kayo dito at kung saan bansa po kayo. Ako nasa Jeddah at Saudi Arabia, isang family driver. At saka, kung saan bansa kayo, kung ilang years na po kayo dito sa abroad, at i-comment nyo na rin kung ano yung karanasan nyo. Expected nyo rin ba na magtatagal kayo dito sa abroad? Katulad ko rin, di ba? Sabi nga nila, OFW is not a lifetime dyan. Pero hindi na ako aabot ng 15 years. So ngayon pa lang, mag-i-start na ako, 10 years pa lang ako. Okay? Kababalik ko lang. Actually, nag 2 years na ako. Babalik ko lang nung 2022, March. Ngayon, 2 years na ako by 2025. So gusto ko, mag-put up na naman ang business. Okay? Sa first contract, bayad mo na ng mga utang kasi nakabalik ka. And then, sa sunod na kontrata, doon na mag-start magtayo ng negosyo, mag-ipon, okay? Tandaan niyo, OFW is not a life.
part-time job. Okay, temporary lang. Huwag natin hintayin na tumanda tayo. Pag alam nyo na kapag tapos na yung mga anak nyo, nakakolehiyo na, may trabaho na, siguro mag-ipon ka para sa sarili. Okay, don't expect do sa mga anak nyo. Okay, may sarili naman silang buhay. Kung tutulungan tayo ng mga anak, kapag tapos sila, okay, fine. Pero pag magre-retiro tayo, dapat may sariling ipon din. Okay, hindi tayo aasa. Hindi lahat ng mga anak natin sasuportahan tayo, okay? Pero expect mo na rin yun, okay? Na sarili mo, okay? Pakita mo sa mga anak mo na kahit ako'y tumatanda na, okay, lalo na kayo mag-partner, may savings kayo, di ba? May insurance kayo, meron kayong tawag dito, yung every month may nakukuha kayong benepisyo sa government, di ba? So yun, lalo na OFW, dapat mag-iipon pa tayo. Okay? So yun lang guys, i-comment nyo kung nakaka-relate kayo at kung nagustuhan nyo itong video na ito, kung isa kang OFW, don't forget to like and comment. Okay, share mo na rin itong video kung OFW ka. Of course, dapat wag nyo po kalimutan i-subscribe para pagka meron akong ganitong upload guys, ikaw po yung unang makakapanood ng aking video. Okay, para ma-notify ka kay YouTube. Okay, so maraming salamat mga idol. Ingat po kayo lagi. Okay, ang hirap mag-iisa dito sa abroad. Always ano lang tayo, safe lang tayo. Okay, ingat lang and again, be patient. Magbaon tayo ng maraming pasyensya pag lumabas tayo ng bahay o yung mga nasa kasambahay. Medyo lamigan natin, wag natin daanin sa init ng ulo para hindi tayo katulad ng mga nangyari na hatulan, di ba? Hindi ko na babanggitin, alam niyo na ibig sabihin, relax lang. Okay, motivation niyo gawin yung mga anak niyo at pamilya. Darating yung time, makakauwi din kayo at makakapahinga ng maayos. God bless and bye-bye.